Tapos Meow, meow, talagang meow, meow. talagang nag-wild siya, no? Talagang tinaob niya yung lamesa, no? Ah, anong tawag mo ron? Anong tawag mo sa ganung klase? Tapos nung simula ay Karen eh. nung simula parang medyo na-rattle yung mga kongresista, lalo na yung chairwoman, si Kimbo. Parang hindi nila alam kung ano gagawin eh. Lalo na yung kakaunting supporter ni Sara, medyo Si Gloria, no? sinuportahan siya. Si Gloria Macapagal Arroyo, si Ungab, si Congressman Alvarez, no? Medyo sinuportahan siya, pero hindi na sustain eh. Eventually, ay patuloy na nag-unravel. At nung nakabalik na yung ilang mga kongresista, ay nilagay Kwan, siya sa tumating na kanyang yung lugar. Kwan. Nilagay siya sa kanyang lugar. Na-lecturean siya ni Congressman Luistro. Eventually, isa Oo, na lang yung kaibigan niya. Hindi, isa na lang kaibigan niya. oo nga. Nakatay siya ni Kwan, ni Abante, ni Bishop, no? Parang bingi, napakabingi nitong ating Vice President, no? Na ganun siya. No, medyo nabastos na rin siya. Nung una siya lang ang babastos eh. Nung una siya lang ang nambabastos. Tapos si Gutierrez, na-lecturean din siya. No? Eventually ay nasa defensive na siya. At bumalik na siya doon sa kanyang dating mga postura na non sequitur, no? Anong ginagawa Tablay na ng isang joke. dito, ng isang convicted na kriminal, no? Parang yung ginawa niya kay Risa, tinatanong siya, binalik niya sa 2016. No? So for a lawyer, parang nag-non sequitur na naman ng paulit-ulit. No? Pero doon mo nakita, halimbawa sa mga comments, binabasa ko yung mga comments eh, sa lahat ng mga labas niya, 95-98% negative eh. Ibig sabihin, nag-fail siya na makakuha ng simpatsya. Nag-fail siya na nakakuha ng simpatsya. At eventually, yung kanyang mga kalaban ay was able to get the upper hand. At yung kanyang mga kakampi, unti-unti lang nawala. Unti-unti Isa Nakita na ng lang lang tao yung nawala. kaibigan. kapasidad niya eh. Hindi kasi siya Oo. nasubukan nung huling eleksyon eh. Hindi siya na-debate, hindi siya nakita ng tao yung capacity. Ako ganito ko siya tinitignan na. Ang ganda ng strategy nila going in eh. Mag-isa lang siya laban sa maraming congressman. Meron siyang fixed na answer para wala siyang masabi na pwedeng mag-incriminate sa kanya. Tapos personal attack doon sa mga congressman na pwede niyang atakihin. Pinaka-obvious syempre yung Makabayan, nakaaway niya talaga. Ang problema dito kay Sara, yun lang ang meron siya eh. That's all she has in her tool bag. Yun lang ang sa arsenal niya, she is napakalayo niya sa kanyang tatay. Si Digong magaling eh. Whether you like him or you hate him, si Digong magaling magpatawa, minsan bastos, minsan kumaga matalino, minsan nag-playing dumb. Ang daming range, ang daming ng weapons to choose from. Si Sara isa lang ang mode of attack niya eh. Yun lang eh. Isa lang ang ano niya, atake lang ng personal, yun lang yung meron siya, parang butanghera lang yung style. So eventually, nakuha na ng mga congressman. Pero actually, mali din yung mga congressman, hindi nila napagandaan ng maayos. They should have expected from the start. Nakita nila sa Senate hearing na ganyan. Yung ginawa Dapat kay Riza. ginawa kay Risa, dapat na-expect na nila na gano'n. Siguro, hindi din nila in-expect na baka umattend. Siguro, inisip nila baka mag-absent. O ano, pero dumating siya lang mag-isa. So, pero ang pangit dito, nakita nga nung tao yung kapasidad ni Sara, kung paano siya magsalita, Or kung paano siya walang kapasite. walang kulang sa substance o walang lalim yung kanyang ano. Tapos dapat nga sinimulan nila dun sa ano kay yung mga tanong ni Garin, ni Congresswoman Garin. Kasi si Congresswoman Garin sinimulan niya, ano ba itong project na to, na tree planting? Ano ba itong ano? O ano ba itong kumbaga kasi from the start sinimulan nila confidential funds kaagad. Yun yung pinagandaan ni Sara eh. Yun yung pero nung tinatanong na siya dun sa mga tree planting, yung mga ano, kumbaga maski yun, umiwas siya ng tanong dapat naman talagang sinasagot yun at ano. Hindi tuloy yung nakita ng tao, 'di ba? Kung alam ba niya talaga yung mga proyekto niya. Ang problema Mark, usually nagdadala kasi niyan yung chair. Naratel yung chair eh. 'Di ba? Naratel siya eh.
dahil lang a year ago, siya yung nagde-defend ng intelligence at saka confidential That's funds my ni point, Sara. Ronald. You could Medyo see na, nasimba si kung ano. di ba, you could see, Sarado Ronald siya at saka eh. Mark, di ba, na walang respeto si Sara sa mga to. Wala siyang respeto sa mga makabayan. talaga. Pero wala rin siyang respeto kay Stella kasi sabi niya, di ba ikaw lang yung alalay namin dati nagdi-defense sa confidential fund. You can see walang authority walang respect si Sara. Oo. Puro kayo mga trapo, Pero- puro ganun. So you could see it's coming out Wala siyang respect. Ang tanong ko sa inyo, dapat bang mas naging kasi ang nagmukhang hinayaan ng ibang congressman na bastusin sila eh. Should they have been harder on Sara? Kung takot sila, dapat iharap nila yung mga walang takot. Meron naman dyan eh. Hindi, halimbawa, kung si Congressman Gonzales yung ginawa nilang chair, sa Mandaluyong, ayun, pwede yun sa barubalan, no? Pwede yun sa street fighting, no? Sanay yun sa ganyan. Si Stella hindi sanay no? Yan niya, sabi nga niya, yan yung pinakamahirap na ginawa niya sa buong buhay niya. Inamin no? Inamin. Manda siya ng 5 years. Oh, hindi pwede sa Bardagulan di ba? Hindi pwede sa Bardagulan, no? Kahit papaano, sila Abante pwede. Dahil sanay yun sa ganyan Di ba? Sanay si Kwan Yung iba kasi, yung iba medyo ninenervyos dahil baka mag-survive ito sa midterms at baka may chance pa itong manalo sa Kung maging 2020. presidente, baka Baka sila. sila kami, no? Kaya yung iba nag-stay away Yung iba nag-stay away, Dapat no? pinala nila yung mga alam na lalaban talaga na hindi takot kahit maging presidente itong si Sara. Oo nga, Yun, oo nga. Yun dapat ginawa nila. plano ng ganun ka pulido. Oo. Pero Kasi yun ang obviously, problema kung masyadong marami. spectacle Pero yun ang problema kung masyadong marami. No, hindi mo alam kung sino magko-call ng shots, hindi mo alam kung sino attack dog, sino yung titirahin yung ganito, etc. No? Zarzuela. Medyo Zarzuela ang nangyari. Medyo kala. But I just have a question. Mark, bakit pusit? Like, where is this pusit thing coming from? I heard different versions of bakit pusit ng pusit? Bakit octopus ng octopus? Hindi ko na alam Ay, hindi mo ba alam yun? Pag nako-corner daw kasi ang puset, naglalabas ng tinta. Oo. Para Pero walang sagot. para ma-distract yung mga Ayo. pahabol, no? Parang ginagawa ni Harry Roque, yung tinatawag na Good scale game. tactics. Ang problema hindi ma-sustain ni Sara. Sabi nga ni Mark, yung tatay kayang i-sustain 'yan. No? Marami siyang pwedeng gamitin ng iba't ibang tactics. Sanay siya Si Sara kasi is a creation of the father. Sara is a creation of the brand. Hindi naman siya A poor dumaan talaga copy. sa mga ganyang Ronald, a klaseng poor copy of bakbakan. the father. Oo, hindi siya dumaan sa ganyang klaseng bakbakan. Maliban dun sa nanuntok siya ng sheriff. Pero yung ganyang klaseng bardagulan, no, yung ganyang klaseng street fighting, hindi rin siya sanay Kaya nga sabi nga ni Mark, nung simula okay naman Merong elements of a strategy. Ang problema, hindi na kayang i-sustain. Nung medyo in-engage na siya, medyo nahirapan na. No? Halimbawa, nung tinanong siya dun sa West Philippine Sea, no? Nung nagsimula na siya magpaliwanag, di ba? Nasabi niya, hindi ko naman trabaho yan Trabaho yan ng presidente, yung foreign policy. Bakit trabaho mo ba na depensahan si Kibuloy? Bakit si Kibuloy dinedepensahan mo? Tapos yung mga Coast Guard sa mangingisda, hindi mo madepensahan. Tapos pinaliwanag pa niya na okay lang naman ako doon sa ating depensahan yung ating soberenya, yung ating maritime rights. Pero wag nating kalimutan yung shared interest. At wag nating kalimutan yung regional stability. Anong shared interest kung ini-invade ka? Anong shared interest kung sinasakop ka at hinaharas yung mga tao mo? Sablay talaga. What shared interest? Anong regional stability kung ang nagkakreate ng regional instability ay yung 9 dash line? So, yun naipit na siya Dahil yung kanyang answer ay medyo nakaprepare Pag yung in-engage mo na, hirap na siya. Hanggang script lang siya. Sa COA. Actually, Mark was right. Spontaneity is what sets Digong apart Yes. from the daughter. In the same way, I would say Marcos Sr. was also more spontaneous kay BBM. Di ba si BBM rin, mahina rin yan pag spontaneous. Magaling lang sa script. Ito kahit script, hindi naman. Hanggang prepared speech lang sila. BBM and Sara, they are, kumbaga,
hindi naman sila makakarating dyan without yung last name nila, yung sa the Marcos and Brat nga daw, Duterte. brat. Oo, nung mga tatay. Pero at least Unity. hindi kanyang kayabang. Di ba? Mm. Kasi si Sarah, umaga, it's not of her own dahil nandyan siya, dahil sa tatay niya, dahil sa apelido niya. Pero ganyan pa kung umasta. Nung una, I thought magtatagumpay yung strategy nila eh. Na parang pagmukain na isa laban sa lahat, ganun-ganun. Pero nagulat ako, yung sumunod na mga araw, ang mas nagte-trending, yung mga sagot niyang Shimenet. Nakita mo na yun, Sir Ronald. Yung Alam mo na yung bago na, Shimenot like how I may what I answer. say. Shimenot may That's agree like with the what I content say. of my answer. Shimenot. But I'm answering. Nag-mean girl siya. Mean girl siya. Ito po rin. I answer. She may not like how I answer. She may not like the content of my answer. But I am answering. Mga ganyan na. Nagugulat ako kasi yun yung nag-trending. Kumbaga yung kulang sa substance, kulang sa depth nung kanyang Nakita nyo to? Kay Roque. Nakita nyo yan? Oo, kay tweet Harry niya. Roque. May nagsabi, parang, wait lang, yun ba yung troops niya? Parang siya yung boss ng mga ano Matanong yan. ko, Richard, what will happen next ba? May second hearing, di ba? Yeah, my point is, di ba Ronald, this is just Pero Larry yan ha, ngayon lang ko impeachment nakakita momentum. ng budget ng Vice President na na-defer. Paano At kahit ayaw yung na mga i-defend. opposition na Vice President, Binay, yan si si Erap, no? si Lenny. Lenny Robredo, hindi na defer ang mga budget niya. Ito tanong ko sa inyo. Dapat ba zero budget or bawasan na lang yung budget? Tingin ko babawasan, hindi yan isisiro. Oo, paano may mga staff siya eh. Hindi yan isisiro. Tsaka magmumukha siyang martir pag siniro. Pag siniro, no? Pag yung binawas mo yung mga duplication, Lenny level, mga pag 700 binawas mo yung mga billion. duplication, defensive siya. No? Defensive siya at saka puntos siya laban sa kanya. Pag inubos mo yung budget, parang kawawa naman yung mga staff. Kawawa naman yung mga empleyado. Yun yung mangyayari, no? Oo. Kaya tingin ko pwedeng bawasan yan. Pero Ronald. Or i-realign yung, kunyari, yung para sa libreng sakay, ibigay na lang sa DOTR. Or ganun kaya pwedeng gawin? Realign nga. Realign. Yes. Yes, ganun ang pwedeng gawin. Or Para hindi na masabing nawala yung project. Hindi na lang nahawak. or ang sinasabi kasi nila ay ginagawa na eh. Ibig sabihin duplication lang yan eh. So hindi ibig sabihin na hindi ginagawa at gagawin niya. Ginagawa na eh. No? So pwede siyang realignment, pwede siyang ilipat sa ibang mga talaga, ibang mga proyekto. No? Pero kaya di ba ang argument niya ngayon is tinitira niya si Lenny na bakit si Lenny hindi humingi ng sapat? Kasi ang sinasabi ng tao ngayon, Lenny was able to operate at a budget of what, 700, 800 million? Max, di ba? And she was very effective. So ngayon ang argument na, no, masyadong konti yan. Ewan ko na kay Lenny na bakit ganun kaliit. But speaking of Lenny, Ronald, nagpakita siya sa Senate. What's the context of that? Mark, nakita mo yun, yung mga pictures niya? What's going on there? Ano bang alam mo, Ronald, yung Lenny show at the Senate? Alin doon? Alin show? Lenny was at the Senate. Hindi ko nakita. Yeah, nagpakita siya. Oh, may pictures na Risa. Tapos yung pinakasumikat na picture, yung sa harap si Imelda Marcos, sorry. Si Amy. Well, Amy Marcos sa harap na blurred, tapos si Lenny sa likod. So ginawang meme na naman yan. Alam mo, you can think of all the things na Baka dinalaw lang niya si Risa. versus Baka dinalaw lang niya si Risa. Yeah, may picture sila ni Risa. But some people were saying lang niya, kaya siya nandun. what she's trying to do. Yeah, and she went there without any makeup or anything like that. So parang clearly, they want to make a point na, remind people na Lenny stands for clean governance, whatever, and all of that. So medyo nag-stand out. Ang ganda nung kinuha ng Philippine Star na angle. Now, to wrap up this Pero episode. kahit ano namang makeup mo kay Sarah, hindi naman magkabago eh. She may not the makeup. She may not. Pero speaking of this, do you think napapunta na tayong na this performance would just feed the momentum for an impeachment,
Or rather, actually, she's already shooting herself in the foot. Ikaw nga, buti nga sabi mo, Ronald, 95% yung negative. Ako, 99.9% negative. Like, halos kahit isa wala. I mean, Actually, like, siya na yung nagbanggit ng impeachment eh. Di ba binanggit na niya? kasi binanggit natin. Daring them eh. Dinedare pa niya eh. Parang gano'n ang labas eh. Ano, impeach nyo ako? Impeach nyo ako? Papahiyaan nyo ako dito? Parang gano'n yung labas eh. Gano'n nga yung ano eh. Hindi, sabi nga niya, kino-crucify siya eh. Wala nang rules dito, no? Kino-crucify siya, 'di ba? Kaya parang sinasabi niya sa dulo, paano nyo na, hindi mo na sasagutin yung mga tanong nyo. Either i-approve nyo o hindi. Ganun na yung kanyang asta, 'di ba? Pero medyo napahiya siya doon sa mga yung banat niya na bakit yung bakit yung Kongreso ay hinihingi sa isang constitutional body, inuutusan para mag-release ng report. 'Di ba? Yun yung isang line of argument niya eh. Ang sabi sa kanya, ginagawa talaga 'yan. No, ginagawa talaga 'yan. Ikalawa, Hindi alam talaga yung ikalawa, operation. anong sabi niya? Bakit pinag-uusapan yung mga nakaraang budget? Dapat yung 2025 lang. Tapos sinuportahan siya ni Gloria Macapagal Arroyo. Alam ng dating Speaker of the House, alam ng dating head ng appropriation, si Ungab, na ginagawa yon. Dahil kinokompara mo yung iba't ibang mga taon hanggang 3, 4, even 5 years. Tinitignan mo yung pattern, no? Na yan ba talaga ay dapat gawin, dapat isama sa budget? Yan ba ay mga lump sum? Yan ba ay mga duplication? Ginagawa yon lalo na sa Senado. Yan ang ginagawa ni Ping Lacson eh. Para ipakita yung pattern ng mga lump sum, binabalikan niya yung mga nakaraang taon. No? Kaya yung sinasabi niya na, bakit binabalikan yung 2022? Binabalikan naman talaga yun eh. Pag pinag-uusapan ng budget. So maraming mga non-sequitur, maraming mga ignorance, na mga hiret, no, lalo na yung issue ng COA, yung very simple tanong ni Abante, ang tingin mo ba, Right. Vice President, na yung role ng Congress para busisiin ang budget, no? Yun ang tanong sa kanya eh. Ay hindi niya masagot. Napakabingi naman ang Vice President. Eventually sinagot niya, no. Ang tanong ni Abante, bakit no? No? Anong sagot niya uli? No uli. So talaga nag-unravel, no? No, nag-unravel. No, kaya babaguhin ko na. Hindi na 95% negative, 98. Mas mababa lang ng 1% sa 99 mo. Hindi ko na sinasabi na troll farm yung 2%. But speaking of yung, sabi mo, Ronald, kawawa naman yung staff niya. Pero kawawa ba talaga yung staff niya? I mean, like, yung PR, yung preparations, puro kapalpakan. Kaya sabi ko, kung yung amo mo ay hanggang tanod level lang, no offense sa mga barangay tanod, alam ko marami magaling na barangay tanod, di sana mag-level up yung mga alalay. Ito talagang sablay eh. Hindi kasi lahat ng staff sa Vice President, dala lang niya na bago eh. May mga staff talaga yung Office of the Vice President. Carry over. Dati pa. No? May kwenyan, may opisina, may kuryente, di ba? Yun, ganun ba? No? Hindi mo pwedeng i-zero. Right, yeah, exactly. Pero siguro pwede bawasan yung mga yung mga information, rewards. Ang laki ng pera sa rewards niyan. 10 million ba yung rewards niya? Kaya hindi niya masagot Mark tsaka Richard Kaya hindi niya masagot dahil yung report niya eksakto, walang butal. Yung 125 million in 11 days, eksakto. Even the rewards. Paano mo ipapaliwanag yun? Kaya may notice of disallowance. Diba? Kaya may notice of disallowance Dahil napaka-improbable nun na nagamit mo yung 125 million in 11 days na wala man lang butal. Hindi mo man lang nilagyan lang, may sobrang 10,000. May kulang na 6,000. Di man lang nahiya na 10 pesos na pang tip na lang siguro. Eksakto Tapos yung iba mong pondo, underutilized. Tapos yung intelligence fund, eksaktong naubos. Paano mo kukuhanin yun? Paano mo dedepensahan yun? Kaya natahimik siya ron. Di lang siya sumagot. Right. Just correction. Hindi naman correction. So may mga nag-update sa rin na may Naga youth na nag-tour yata sa Senate at yun ang sinamaan ni Ma'am Lenny, just to be clear na baka sasabihin nila binibigyan ng... Speaking of 1% na pro, Sarah may nag-comment dito. In fairness, Sarah is beautiful with or without
makeup. Akala ko with or without H. If we talk about natural beauty, H ever politics, it's not about beauty contest, but concrete performance and actions, which completely missing. But anyway, on that note, I think this is the perfect transition. Siya, ang bait ko talaga sa followers natin. To Kibuloy, the man of the hour. Mukhang paubos na yung aircon sa underground. All right. I think that wraps up our episode on Shimenot, the Shimenot episode. Slash Pusit, Pusit episode. Pag-usapan naman natin si Kibuloy. Maraming salamat mga ka-RRMs. Boom, eto na. Welcome back to RRM, the ultimate source of information and Marites with the heart. Andito po yung mga Super Marios, Tres Marios, si Sir Ronald Llamas, si Attorney Mark Gamboa, and of course, yours truly, Meow Meow. DJ Meow Meow. Alright guys, eto na. Pahirapan na natin si Mark, Sir Ronald. Mark, as a neutral observer of Manila politics, Mark, anong latest dyan sa Manila? Ayun, Ulan. a familiar name will possibly be joining Yorme's ticket. Okay? Ito, nagulat din ako. Hindi ko din, out of nowhere din. Nagulat din ako na kasama na yung pangalan. The one and only. Tinanong ko yung sa yan, Mark, last time. Tinanong ko sa iyo yan Pero wala ka pang balita nun Narinig nyo ba yan? Oo, tinanong ko sa iyo dati yan Dahil may lumabas na picture Silang dalawa. Ayun, si Miss Mocha Uson. Or possibly Yun. Congressman Mocha Uson. Kasi yung District 3, yan na lang ang kulang ni Yorme Isko na congressman. 'Di ba last week si Amado Bagatsing, District 5. Tapos kompleto na siya sa lahat ng district. District 3 na lang. Complete, Congressman no? Joel Chua. So mukhang itong si Mocha Uson na ang inaay kung may iba pang papasok, baka mag-slide down lang si Mocha to councilor. Pero yun ang tinitignan ngayon, which is ang sinasabi ko nga sa vlog ko kasi nga nandiyan na si Mocha, parang ang nangyari si Mocha Uson at si Sunny Trillanes ay nasa isang partido lang. Crossover. Yun lang. Medyo mamaya Mark, kaslate mo si Banat Bay Baka mag-congressman din si Banat Bay Party list yun pa. Si Banat Bay. Hindi, sinasabi ko din naman yun sa vlog ko. Ako, ito on a personal level to Nung nalaman ko si Mocha ay kasama sa slate sa District 3. Kasi tatlo pa lang yung konsehal dyan ni Yorme. Sila Cristagle, Tol Sarcal, Bong Alvarez. Sa akin, natuwa ako kasi medyo na-damage yung aking friendship kay Banat Bay. Dahil dun sa mga huling Mark. dahil kay Lucky Buloy na yan, kinasuhan pa siya ni Trillanes. Ang daming. So, kahit medyo nahihiwalay yung national sa lokal. At least sa lokal, pareho kami na sinusuportahan. At malamang makikita kami makikita kami sa campaign trail. Pero yung sa party list, hindi ako sinasabi ko din, that makes the most sense para sa mga Duterte. Kasi marami pa rin naman sila, if they would consolidate yung kanilang mga boto, magpasok sila ng mga representatives na kaya silang ipagtanggol ng kumbaga matatapang. Kasi nasaan yung mga congressman nila ngayon, 'di ba? Ang bilis umikot. Pero kung napasok ka diyan dahil DDS ka, mas less likely na ikaw ay hindi babaliktad dahil lamang sa pressure o sa kung anumang rason. So it would make the most sense for the Dutertes na magpasok sa Kongreso through party list nung mga katulad ni Banat Bay na kayang makipagbardagulan. At yun ang expertise. Diba? Mark, paano kung publicly ay i-endorse ng mga Duterte si Isko? Choice naman nila yun kung i-endorse nila. Ako naman, like I said, hiwala yung national, hiwala yung lokal. Kahit naman sa Maynila, marami din naman DDS.
Di ba? Kahit naman nun sa eleksyon, maraming nakuha si BBM sa Maynila kahit na nag-landslide yung partido ni Isko. So medyo hiwalay naman yung national sa lokal. So kahit na yung mga DDS sa Maynila, syempre welcome sila dun sa team ni Yorme. Kasi nahiwalay The same case dun kay Trillanes na araw-araw bumabanat sa mga Duterte. Hindi din ganun apekto yung yung national sa lokal Kahit yung iba Duterte yung gusto sa national, iba yung sa lokal kasi diretso sa barangay nila, diretso sa sikmura nila. So Pero yun ang dahilan ni Egay, Mark, para humiwalay kay Trillanes. Dahil ang sabi niya, maraming digong sa Caloocan at dahil binabanatan ni Trillanes si Digong ay bumababa daw si Egay. No? Yun ang sabi niya, no? Na dahil isa sa Nabasa ko dahilan. ng video niya nung isang araw, medyo in-address ko na din. Dalawa Siguro sabihin ko na din dito, dalawa yung lumalabas na storya syempre. Meron doon sa kampo nila Erice, meron doon sa kabilang kampo. So sa kampo nila Kay Erice, Erice din may subtext. sinasabi sa yung Ronald, mga yari kakulangan ka dyan. daw ni Trillanes o nakakahira kay Trillanes o syempre ako so far with all due respect kay Congressman Egay, hindi ko naman nakikita. Hindi ko naman nakikita pa. Pero mas madalas siya sa Caloocan. Pero yun ang sinasabi nila na may mga kakulangan si Trillanes o minsan kulang sa hindi ganun masyadong umiikot or mga iba't ibang ganun yung sinasabi. Sa kabilang kampo naman, ang sinasabi, kaya ayaw kay Trillanes kasi sumama na kay Malapitan. Yun naman ang dun sa kabilang side. Para fair lang tayo. Kumbaga ito yung sa side nila Egay, sinasabi nga, yung kabilang side, kaya siya ayaw kay Trillanes kasi nagmalapitan sila. Ang problema, si Malapitan, meron nang ini-endorsong congresswoman, si Mitch Kahayon. So parang hirap naman nun, namamangka sa dalawang ilog, di ba? Kung bahala kayo dyan, mag-rumble kung sinong manalo, kakampi ko pa rin. Parang Pero ganun nangyayari yung zona libre. Nangyayari so madalas libre, di ba? Parang ganun. Pero sa family picture, si Mitch Kahayon yung kasama. Yes. Para namang Yes. sumisiksik sa... So ako, ang sinasabi ko na lang, ako ay bilang taga-aksyon demokratiko, tumutulong ako sa aksyon. Ako ay umaasa na sa dulo ay babalik si Congressman Egay sa kampo ni Trillanes. Dahil siya naman talaga ang nag-invite kay Trillanes na tumakbo in the first place. At yung sa mga surveys na nakikita ko nung huli sa Caloocan, nagsimula si Trillanes, maliit lang kasi maliit lang talaga. Pero nagsisimula ng lumaki, actually nag-times 3 mula nung huling survey a few months ago. Lamang pa rin yung Malapitan pero humahabol. Kumbaga Lumalapit na ang malapit. Malapit. Papalapit na yung sa survey. So tingnan natin kung masusustain ni Trillanes. Hindi nakasama yung pag-alis ni Egay. The thing is ini-air natin yung both sides. Pero alam naman nung taga-Caloocan yung alam nila kung ano yung nangyari kasi narinig naman nila kung anong doon. May konsehal dati si Congressman Egay, si Konsehal Wewel, siya yung incumbent doon na kampi kay Egay, ay sumama na kay Trillanes. So pag nag-iikot sila sa District 2, kasi anong mangyari ito, tumigil siya ng ikot sa District 2. Isang buwan ata o ilang linggo, hindi siya umiikot doon. Umiikot siya doon sa North Caloocan, puro doon yung ikot. So sumama na sa kanya yung isang incumbent na konsehal na kay Egay. So silang dalawa yung umiikot dito sa Caloocan. At ayun, narinig ko, syempre may mga narinig ako, yung mga Malapitan is gearing up na para sa mabigatan na laban. So tingnan natin kung ano yung mga ibabato nila dito kay former Senator Trillanes. Ikaw, Pero Ronald, hindi what's your na sila read? magkakabalikan ni Egay. Nagkasunugan na ng tulay Ako naman Very pagdating naman antagonistic sa na politika Oo. pagdating naman sa politika hindi ako tingin ko deep inside si Congressman Egay gusto pa rin niyang makita na matanggal sa poder yung mga Malapitan. Pwede niyang sabihin na hindi otherwise, pero syempre yun yung tumalo sa kanya nung huling eleksyon So anything is possible. Lalo na pag palapit na yung eleksyon, kung makalapit itong si Trillanes dun sa mga surveys, ibang usapan na yon. So yun naman ang ko. Mark, what are we looking at when you say nag-close, medyo lumalapit na yung race? Like, what are we looking at in general? I mean, if you What average numbers?
30-60, Yung mga sir- 40-60, 40-50, 20-80. I mean, what is the range? Ayun, pag mga ganun na, pag 45-55 o 50-50, ganun, Hmm. kapag umabot sa ganun, kung masustain nga ni Trillanes yung gains nila, Papunta na dyan. syempre, Papunta na dyan. Yeah. nasa kanila yun kung kaya nilang i-sustain. Syempre, yung mga kalaban nila, malalaki din naman, mabibigat din naman, hindi din naman mapapatalo yan. Gagawa din sila ng efforts din. So, But Mark, yun I lang. want to ask you, kasi ikaw yung expert sa ganun. Like, are there things that, I remember kasi having conversation with him, he mentions Vico Soto. Obviously, wala siyang Itbulaga and all of those things. But are there things from the Vico Soto campaign that you think Trillanes is picking up that may help him? I mean, are there some, techniques or strategies there? I think yung kay Vico Soto, lalo na si Vico is galing aksyon kung nasaan ngayon si Trillanes, di ba? Yung mailagay lang sa mga tao na posibleng alisin yung mga dynasty. Kasi Eusebio nga ilang dekada diyan. Kasi ang problema kasi, merong worry yung mga tao na dynasty yan, hindi na kayang tanggalin yan. Oh, yeah. Masyadong malakas yan. Medyo fatalistic yung mga tao. Pag kinalaban ko yan ngayon, babalikan ako.